Panguhuli sa mga motorcycle riders na dumadaan sa bike lane sinimulan na ng MMDA. Mga pangunahing palengke sa Metro Manila wala nang ibinebentang murang bigas. Laki na tinaas po ng presyo. Alang magagawa. Ganyan kuha sa Bukawi, sa Intercity. Isang grupo ng taxi operators humiling sa LTFRB na gawin ng 70 pesos ang flag down rate. Para makita nila ang daang sasakyan ng daang taxi na hindi na lumalabas sa garahe ng mga operator. Siguro yun ay pagpapatunay na yung mga taxi driver talagang hirap na. Malaki palagi ang gas eh. Kasi pagka mataas yung gasolina, konti yung kinikita namin. Alas din namin kumikita. Eh, napupunta lang sa sa gasolina na lang yung sa gasolina na lang yung kikitain namin. Kulang pa sa boundary. AFP Gunners, PNP Lady Patrollers at Ombudsman Grapbusters wagi sa opening games ng UNTV Volleyball League. Marami pong mukha ang kahirapan. Subalit, marami rin pong paraan ng paggawa ng kabutihan. Isa po dito ay ang paggamit ng palakasan o ang sports para tayo din ay sama-samang makatulong sa mga nangangailangan. Volleyball at charity, kaisa-isang kompetisyon na nakakapaglaro ka na, nakakatulong ka pa. 20 pesos na kada kilong bigas, hindi pa batid ng Department of Agriculture kung paano maisa sa katuparan. So, Mr. Chair, hindi kasama sa plano yung pagbaba ng presyo ng bigas by 2028. Mr. Chair, to be honest, we never discuss about those things that you're asking, Mr. Chair, with the President. Petisyon para sa 5 pisong dagdag pasahe sa mga tradisyonal at modern jeepney, inihain ng mga transport groups sa LTFRB. Ang proseso po niyan, kung mag-grant yung 1 peso, yung 4 pesos hihiringan po yung schedule for hearing ng board. At yan po medyo matagal na talakayan. Ay inaasahan din po namin, mukhang hanggang December po, mukhang ang pagkakaalam po, ewan ko na po kung gaano katotoo to, naaabot po ng 80 pesos per liter hanggang December ang diesel. Imagine, kung aabot po tayo ng ganon, sobra na pong kawawa ang ating mga katsuperan ng mga driver na. Sobrang pagkainip, dahilan umano ng pagtakas ng person deprived of liberty na si Michael Cataroha sa Nubilibid Prisons. Bakit ka naman tumakas? Kulang po yan po. Ha? Kulang po yan po. Wala akong dalaw. Wala kang dalaw, nainip ka, naburyong ka. 2 pulis na votas ipinakulong sa Senado matapos ma-cite in contempt. Pulis na unang bumaril sa tubig kay Jemboy Baltasar, na-dismiss na noon dahil sa kasong grave misconduct at serious irregularity noong 2020 at may pending pang kaso na robbery extortion. Nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jimboy, saka ka nagpaputok sa tubig? I invoke my helping recommendation, Your Honor. Ay, nako. Ano ka, idol mo si Mayo? Ha? No, Your Honor. Sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Your Honor, nasa opiskal na po yung kaso, Your Honor. Suwat ko na sa piskal yung kaso nyo. Gusto mong ihinto ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo kinakarap? Nobody can stop our investigation. Chinese Coast Guard muling sinubukang harangin ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Coast Guard. Kung makikita mo sa video na pinapakita natin ngayon sa screen, ang China Coast Guard ay hinaharangan ang Philippine Coast Guard vessel na makadiretso patungo sa Ayungin Shoal. 20 pesos na kada kilo ng bigas, posible pa rin mangyari ayon sa NEDA. It may still be possible. Again, we are not in control of so many things, no? Mga pulis na may kaanak na tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre, ililipat ng pwesto ayon sa Philippine National Police. Hanggang pinsang buo po, yung mga 4th degree of consanguinity po at affinity po ay sinisikap po natin na ilipat po sila at ialis po doon sa kanilang mga present assignments. 3 bodega na posibleng sangkot sa hoarding ng bigas, pinasara ng Bureau of Customs. Kita po natin talagang maraming imported
And we will be requiring them to present the proof of payment of duties and taxes on the imported goods found. Kailangan ho natin ma-establish kung talagang legitimate naman ho yung pagpasok ng mga bigas na to at kung tama yung pinagbayaran. At wala hong illegal na kapagpasok ng mga bigas nila. Kompleto naman po kami sa papel. Wala po kami tinatago. So sa inspection, sir, wala. Actually, lahat naman po yan. Lahat po na nandito kasi open naman po kami. Lahat po yan may permit. Yan lang po yung sasabihin. Panloloko ng scammers sa pamagitan ng text, laganap pa rin ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nag-take advantage naman sila dun sa capacity pa nung mga unregistered SIM cards na pwedeng mag-receive ng message. Mga natitirang persons deprived of liberty sa New Bilibid prisons, binalaan ni Bucor Director Gregorio Catapang na wag nang magtangkang tumakas. Wag na wag kayong tatakas. Hahanapin ko kayo kahit saan kayo. Kahit nasa tawi-tawi kayo o nasa istrati pa kayo. Hahanapin ko kayo. Online games na pasok na rin umano ng scammers ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Halimbawa, isang games, dinownload mo, free games. Tapos may advertisement dyan. Pag-click mo ng advertisement, nung pala, phishing scam. Tropical Storm Goring, posibleng maging super typhoon, habagat palalakasin ngayong weekend. FIBA World Cup 2023 formal nang nagsimula sa Philippine Arena. Gilas Pilipinas sumabak sa opening game match kontra sa Dominican Republic.